The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for your journey, or a second tunic, or sandals, or walking stick. The laborer deserves his keep. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a house, visit peace. If the house is unworthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating buhay dito sa mundo ay isang paglalakbay. Life is a journey. At ang isang magandang payo sa paglalakbay na ito, travel light. Gawin mong magaan ang iyong paglalakbay. At paano ba naging magaan yung ating paglalakbay? Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Saang mang bayan, saang mang lugar, saan hindi kayo tinanggap, maring kayo ay tinaboy, hiniya, o sinaktan, pagpagin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Shake off the dust." Ano ibig sabihin ito? Sabihin ng Panginoon, huwag niyong baunin ang mga pangit, masakit, at mapait na mga alaala. Kasi yan nagpapabigat sa inyo. Travel light, tanggalin ninyo ang lahat ng mga pangit, masakit, at mapait na alaala. At kung lingunin natin ang ating buhay, ang dami nito. Maaaring simula pa ng ulit na bata tayo, madaming mga masakit na mga alaala. Maaaring malit ka pa, ikaw ay pinagalitan o hiniya ng teacher mo. Maaaring binuli ka ng mga kaklase mo. Maaaring pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo. Maaaring binagsak ka sa exam, so hindi ka tinanggap o tinanggal ka sa trabaho. Maaaring pinagtaksilan ka ng mahal mo sa buhay. Pinagpalit ka sa iba. Maaaring ginawan ka ng kwento na hindi totoo. Sinira ang pangalan mo. Itong lahat ay masasakit. Kaya pag dala-dala natin to habang tayo naglalakbay, mabigat. At dahil lahat ng ito ay negatibo, negatibo din ating pananaw sa buhay. Kaya dali nating magalit. Kaya dali nating uminit ang ulo. Kaya dali nating makakita ng away. Kasi mabigat yung ating dala-dala eh. Kaya maganda yung payo ng ating Panginoon eh. Pagpagin mo yung alikabok. Hindi yung alikabok na nakadikit sa iyong paa. Ngunit ang mga pangit at masakit na alaala na nakakapit sa iyong puso. Sabihin, matuto kang magpatawad. Matuto kang magpatawad. Madali ang magpatawad, pero mahirap makalimot. Pero alam nyo, pag tayo ay nagpatawad, kahit na yung mga mabigat na mga alaala na hindi natin nalilimutan, nagiging magaan na rin siya eh. Hindi na siya kasing sakit tulad ng dati. Parang humihilom na yung sugat eh, pag tayo ay nagpatawad. At hindi rin madali ang magpatawad. Mahirap kaya magpatawad. Kasi tao lang tayo eh. Ano bang sabi? To err is human, to forgive is divine. Tayo mga tao madaling makasala,
Ang magkasala ay gawain ng tao, ngunit ang magpatawad ay gawain ng Diyos. Kaya mahirap ang magpatawad dahil ang pagpatawad ay gawain ng Diyos. To forgive is divine. Ngunit, kapag tayo nagpatawad, kay tao lang tayo, nagagawa natin isang bagay na gawain ng Diyos. At dahil doon, nagiging malapit tayo sa Diyos. Naging katulad na tayo ng Diyos At dahil doon, nagiging magaan ang ating kalooban. Bakit? Napupuno tayo ng grasya. Kaya we derive the peace of mind. We allow the healing of memories. Kasi gumagalaw sa atin ang grasya ng Diyos kapag tayo ay nagpatawad. Kaya naranasan nyo, pag kayo nagpatawad, parang gumagaan ang inyong pakiramdam. Parang nawala yung mabigat na bato sa iyong dibdib. Parang nabunot yung punyal sa inyong dibdib. Gumagaan ang inyong pakiramdam. Gumagaan. Dahil gumagalaw ang grasya ng Diyos. Kaya magandang paalaala ito sa atin. Aminin man ninyo hindi, hanggang ngayon may dala-dala pa rin kayo. Ay hindi pa yun napapagpag. Kaya sana sa misang to, sa ating dasal, hingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, turuan mo po ako na magpatawad. Maganda yung payo ng ating Panginoon. Life is short. In this short journey of life, travel light. Kaya, have a happy trip and enjoy the remaining days of your short journey in this road of life. Travel light.